Lahat ng Pilipino, Ano? nag-aral o hindi, nasa gobyerno o hindi, dapat may paninindigan. Ibig bang sabihin ng hindi nagsasalita, walang paninindigan? Ang problema kasi sa'yo, Mike Abe, gusto mong umepal si VP Sara Duterte. Alam mo, hindi usapin ng paninindigan to. Alam mo ang ibig sabihin nito? Alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang limitasyon. There is only one chief architect in terms of foreign policy. Wala nang iba kung hindi ang presidente. Sa parating no comment. Ano ibig sabihin? Bakit no comment? Bakit ayaw niyang magsalita? No comment! Walang comment! Tangin paulit-ulit? Kaya nga no comment meaning walang comment. Ang matter ba sa inyo magkaroon kayo ng content? Wala pala kayong pinagkaiba kay Mike Abe. Bakit kanyo? Eto, papaliwanag ko ha. Si 8-minute man. Bakit ba 8 minutes? Kasi sa YouTube, para pwede ka mag-insert ng ads manually. Kasi pwede yung yung hindi manually, automatic. Automatic pag 8 minutes and below. Pero pag umabot ka ng 8 minutes, pwede kang maglagay ng ad manually. So, eto si Mike Abe, kung papansin ninyo, lahat ng video niya, 8 minutes, kahit walang kwenta yung video niya. Kaya pag nagsalita siya, ang tagal-tagal, mas madalas pa yung ganun niya, kesa sa yung idea niya. Papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Nakikita po ninyo? Yan ang ating Vice President and Secretary, Department of Education. Paulit-ulit. Sara Duterte. Kaya ko pinakikita ito. Kasi po, para hindi nyo makalimutan. Okay? Kaya niya pinakikita yan para tumagal. Yung content mo umabot ng 8 minutes. Grace Megara, kalma ang dugo mo. Oo nga, baka high blood din ako dito sa pag-ano ko. Tingnan nyo, ang tagal ha. Wala naman siya sinasabi. Okay. Yan po yung number 2 na pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Alam na namin yan! Ikaw lang ang hindi nakakaalam at paulit-ulit pa. Sunod kay Pangulong Marcos. Alam na namin yan! Pinatatagal mo pa yung point mo eh. Siya rin ang Secretary ng Department of Education. Alam na rin namin yan! Tanga ba yung kausap mo? Bakit paulit-ulit? Siyang nagtuturo para sa magandang buhay ng ating mga kabataan. Alam namin Secretary of Education nga eh. Kailangan mo pa talagang tagalan at bagalan yung salita mo para umabot ng 8 minutes. Ilang minuto na yan? 1 minute na siya. Pero alam ba ninyo na until now, puro no comment. Pag siya'y inaambos interview, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga media na siya ay kausapin. Ang tagal! Tungkol pa rin sa controversial na West Philippine Sea. Grabe, inabot ka na ng 2 minuto, yan lang ang punto mo. Ano ang inyong masasabi dyan at ano ang tingin ninyo sa parating no comment? Ano ibig sabihin? Bakit no comment? Bakit ayaw niyang magsalita? No comment! Walang comment! Tangin paulit-ulit? Kaya nga no comment meaning walang comment. Ang no comment ba may comment? Ulit-ulit? At ang pinakahuli na sinasabi ngayon ni Vice President Duterte ay wala pa rin. Okay na daw yung sinabi ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. In other words, wala pa rin. Inulit mo lang. Na ang paniniwala ni Pulong, hindi daw trabaho ng Vice President at Secretary ng Department of Education ang issue sa West Philippine Sea. Tingnan mo ha, inuulit niya yung mga sinasabi ng mga Duterte. Pero wala siyang opinion, hindi niya sinuplak, wala siyang counter-argument
Sinabi niya dito, di ba, sabi nga ni Pulong, hindi trabaho ni BP Sara yun na mag-comment. Tingnan nyo ha, wala siyang counter-argument dito. Wow. Wow, yun lang. Masaya na siya doon. Eh di ba ang issue ng West Philippine Sea para po sa inyong kaalaman Ano? ay usaping Ano? pang international, usaping ng bansa dahil ito ay exclusive economic zone. Naku po, patay tayo dyan. Gumamit na naman ng exclusive economic zone. Di na naman niya naintindihan. Hay nako. Yung ang EEZ na tinatawag, yan po ay depende doon sa teritoryo mo. Let me educate you, Mike Abe. Yung teritoryo mo, yun yung ano lang yun, yung meron lang siyang, eto ang EEZ kasi katabi ng teritoryo mo. So, yun yung kiniklaim natin. Pero gayon pa man, may kiniklaim din ng China. Annalyn Jamilano, salamat po. May kiniklaim ang China na teritoryo din nila yun. In other words, kanila din yun. Both of us ay merong kiniklaim na teritoryo doon. Ang tanong, kanino ngayon yun? Ang sagot, ang tawag dyan, disputed. So, ibig sabihin po ng disputed, until now, wala pa hong desisyon na masasabi natin ng international na nagsasabing atin yan. But we claim it. China also claim it. So, pareho tayo nagkiklaim. Ano yung arbiter ruling? Ang sinasabi lang dun sa arbiter ruling ay yung 9-8- kung ano mang dash yan na sinasabi ng China na hindi dapat yun. Yun ang sinasabi ng arbiter ruling. Pero, ang arbiter ruling, which is yung UNCLOS, sinasabi niya, it has nothing to do with the territory. Magbasa ka, oy! Ang problema sa'yo, panay... Ano ba? Postisyo na ba yan? Magbasa ka kasi. Pinatatagal mo lang tong content mo ng Pilipinas o pag-aari ng Pilipinas na inaagaw sa atin, kinukup-kup ng China ang West Philippine Sea. Kaya pinaninindigan ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief ng AFP at PNP, ng ating military, ng ating Department of National Defense, ng ating Philippine Coast Guard, ng paninindigan atin ang West Philippine Sea. So, in other words, ano ibig mong sabihin? Wala lang, nagbabalita lang ako para umabot ng 8 minutes. Sa bibig niya na nanggaling pinaninindigan ni Pangulong Marcos ang bahagi ng yan na sa atin. O tama naman wala namang problema doon. At sa'yo na ring bibig na siya ang Commander-in-Chief. Tapos gusto mo magsalita yung Vice President? Sir, tanong ko lang ito tanong ko lang. Tanga ho ba kayo? Kasi sa bibig mo na nanggaling siya ang Commander-in-Chief. Tapos gusto mong pakinggan yung Vice President. Anong katangahon yun, sir? Nagtatanong lang ako nagtatanong lang kung tanga kayo. Nagtatanong lang, hindi ako sure Sa bibig mo na nanggaling siya yung Commander-in-Chief. Mantakin mo may Commander-in-Chief. Nagsalita na yung Commander-in-Chief. Sinabi niya, atin yan, we will fight. Okay, maganda, palakpakan. Hindi naman kami tutol dyan Ang nagtataka lang kami, nagsalita na yung presidente, bakit gusto nyo pa magsalita ang Vice President? Don't tell me, hindi sapat yung salita ng presidente? Sir, ako nagtatanong lang ako hindi ka naniniwala sa presidente? Kulang pa ba?
Mahina ba ang presidente natin? At kailangan pa siya ng isang babaeng magsasabi sa kanya, "Yes sir, paglaban mo yan!" Hindi, ako nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang ako. Sagutin niyo ako. Kailangan pa ba na affirmation from the Vice President that we have to fight for that? Is the words, or are the words pala, are the words of Bongbong Marcos, our President, is not enough? Sige nga ho, pakisagot nga ho ako, sir. Mike Abe, bukas aabangan ko yung sagot mo, ha? Pag hindi mo sinagot yan, baka totoo yung tanong ko sa'yo. Pagkatapos ang ating pangalawang Pangulo at Sekretary ay no comment. Bakit? At hindi daw trabaho yan, sabi ni Pulong Duterte. Ngayon? Samantalang lahat ng Pilipino, nag-aral o hindi, nasa gobyerno o hindi, dapat may paninindigan. Ibig bang sabihin ng hindi nagsasalita, walang paninindigan? Ang problema kasi sa'yo, Mike Abe, gusto mong umepal si VP Sara Duterte. Alam mo, hindi usapin ng paninindigan to. Alam mo ang ibig sabihin nito? Alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang limitasyon. There is only one chief architect in terms of foreign policy. Wala nang iba kung hindi ang presidente. Pakitaan mo ako sa ating konstitusyon na pag ang presidente nagsabi ng foreign policy niya, kailangan sumang-ayon ng vice president. Ang argument niya kasi dito, kuno, bawat Pilipino kailangan magsalita. Alam mo, lalong gugulo yan kung maraming nagsasalita. Hindi naman po vlogger si VP Sara Duterte na kailangan daldal ng daldal na tulad mo. In other words, sabi nga nito ni Joseph, porket di nagsalita, wala nang paninindigan. Hindi po ba ayaw lang niyang manggulo? Kasi meron tayong presidente, galangin natin yung ating presidente. Galangin natin kung ano yung desisyon ng presidente, kailangan ko pang sumausaw. Di mamaya pag sumausaw naman siya, sasabihin naman ng mga ulul na vlogger. Sasabihin nila, ay sausawera ito. Hindi naman sa kanya dapat siya nagsasalita tungkol dito. Gusto mo lahat ng issue na ang presidente ang merong dapat sinasabi, ipapilan niya? Ano to, Leni Robredo? Di ba yan nga yung kinaiinisan natin noon kay Leni Robredo? May presidente tayo, lagi siyang may sinasabi. May sarili siyang sona niya, may sarili siyang pautot niya, kakausapin niya yung UN. Apakatarantado lang, di ba? Tama, mali. Naiinis tayo nun, bakit to? Umeepal, pati sa UN, siya ang nagsusulat ng sarili niya. In other words, nire-represent niya yung mga Pilipino. Vice President lang siya. Gusto mo ganun? Ay, nako. Kapag ang pinag-uusapan ay property ng Pilipinas, dapat nakikiisa tayong lahat ng Pilipino sa paninindigan ng gobyerno ilaban ang ating teritoryo na pinapasok, kinukupkop, inaagaw sa atin ng ibang bansang tulad ng China. Pwede ho bang tulungan nyo lang ako? Sino ang mas boring panoorin? Si Cass Janet o to si Mike Abe? O bot? Okay, number 1, Mike Abe. Number 2, Cass Janet. Number 3, bot. Sige nga, i-type nyo dyan. 1, Mike Abe. Number 2, Cass Janet. Number 3, bot. Sige na, pakitype dyan.
Bot as in yung bot, ganun, ha? Sa matagal ng panahon at ngayon nagiging mas marahas, mas matinding agresibo sila. Sinasakta na yung ating mga resupply na mga barko. Pinakauli 3 sundalo ang nasaktan dahil binomba ng water cannon ang ating barko na halos. Hindi sundalo, Coast Guard! Na magkaiba yun! Lumubog. Nasundan na naman isang araw lang na mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea muling hinaras ng mga Coast Guard ng China. At umaali-aligid ang warship ng China sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Grabe. So, nagbalita lang siya. Inabot na ng ilan to? Magpo 4 minutes na. Tama ba na ang pangalawang Pangulo nagtanong lang siya, hindi siya nagbigay ng opinion niya. Ang bihira, basta magka-content lang. Kawawa ang mga followers nito. Hindi, alam mo, ito maniwala kayo sa akin. Kayo namang mga nanonood, maghanap naman kayo ng vlogger na panunuorin nyo dahil matututo kayo. Hindi yung manunood kayo para makatulog kayo. Hindi yung manunood kayo para ibalita. Sa bagay, malamang namimiss niya yung pagiging reporter niya o yung pagiging host niya sa SMNI, di ba? Oh. Naniniwala ng mga Duterte supporters sa isang susunod na Pangulo ng ating bansa, no comment sa isyong ito. Ang tanong, paano na kung sakaling umabot sa panahon na siya ay maging Pangulo ng bansa? O di antayin mo! Di antayin mo! Sabi niya, paano na pagka siya na ang naging presidente? O doon, magsasalita na siya kasi siya na yung chief architect eh. Ang bihira. Gusto mo pinangungunahan yung presidente natin? Ikaw ba talaga loyalista o panggulo lang? No comment pa rin. Habang tayo Ayan, tingnan mo. Ito isang halimbawa ng taong nagko-comment sa hindi pa nangyayari. Mantakin mo magko-comment sa, paano kung naging presidente ka na, hindi ka pa rin magsasalita, ano ba namang klase yan? Advance ka mag-isip? Brad, ano nangyari sa'yo? Nawala ka lang sa SMNI, naging ganyan na utak mo? Advance mag-isip? gawa ng China. Nagtatanong lang po tayo dahil talagang kakaiba. Ako, personal kong opinion, analysis at interpretation sa isyong ito. Hindi dapat no comment ang pangalawang Pangulo. Bakit? Dapat pumosisyon. Suportahan niya si Pangulong Marcos. Yun na nga eh. Ikaw na nagsabi, dapat pumosisyon, suportahan. That's correct. You know, the best position is being a vice president. The best position is to keep quiet because there is a president. Diba ho? Yun ang best position. Huwag kang magmagaling dahil may presidente. Magbasa ka nga ng konstitusyon. Ano ho ba ang papel ng isang vice president? Sang-ayunan ng presidente? Yun ho ba ang papel? Kailangan i-affirm niya lahat na sinasabi ng presidente? Sir, ano hong katangahan yan, sir? Parang wala sa konstitusyon natin yan, sir eh. Ang nasa konstitusyon natin ng vice president, kung sakaling mabaldado ang presidente, kung sakaling hindi na kaya ng presidente, doon papalit ang vice president. Meron ba sa konstitusyon natin na kailangan magsalita ang vice president at suportahan niya ang presidente? Yani B, salamat po. Tama na po. Gusto ko nang iba tong iPad ko sa mukha ng amplay na yan. Dito mo na lang iba to yung iPad mo. Kailangan ko niyan. Debiro lang. Dahil Pangulo yan, member siya ng gabinete bilang sekretary ng Department of Education. Bakit? Ganon ang kanyang sinasabi. At ano ang meron? Bakit parang may takot sa China na kahit ano ayaw magsalita? Okay.
Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Ayan, sabi niya 4 minutes na yun. Reaction na tayo. 8-minute guy. 8 minute. Talagang para lang makagawa ng content. 8 minutes ha. Gawin ko kaya yan, Siguro, ang dami kong video. Mantakin mo 8 minute lang, tapos, anong comment ninyo? 8 minute. Kayo naman, magsalita. Ginamit pa yung mga audience para humaba yung live niya. Ang bihirang kalokohan niya, Wag mong gagawin yan, Jojo de Guzman, ha? Wag kayong magpapakatanga. Pati ikaw, Jay Guevara. Pag wala ka naman sasabihin, wag ka na mag-live. Nakikinig ba kayo, Jojo de Guzman at saka Jay Guevara? Pag wala kayong alam, pag wala kayong argumento, wag na kayong mag-live, ha? Hindi yung magla-live kayo, ibabalita nyo lang, ganito nangyari. Walang komento si BP Sara. Tapos sabi ni Pulong ganito. Tapos ang sabi naman ni BP Sara ay tama na yung kay Pulong. Bilang dapat suportahan niya ang presidente. O kayo, ano masasabi nyo? Diyan talaga nalalaman ng ang laman ng utak ng mga Pilipino. Sabi ko sa iyo, Mike Abe, iba ang labanan sa vlogging at saka sa mainstream. Kasi sa mainstream, doon sa SMNI, merong binabasa doon di ba? Nakita niyo yun? Kasi nga, hindi ko memorize yung para sa Pilipinas. Ano yun? Para sa Pilipinas, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Nakasulat yun doon. Diba? Siguro, nung ikaw nandyan sa SMNI, nung nagbabasa ka lang dyan, kaya ka tumatagal. Baka lang naman. Diba? Ngayon, wala na. Unless may script na binibigay sa inyo. Diba? Kaya tuloy, sige, anong comment nyo? Samantala, muling idiniin ni Senador Risa Hontiveros na kung matapang ka, humarap ka, magpaliwanag ka, at hindi ka pwedeng nagtatago sa batas. Yan po ang muling sinabi ni Senador Hontiveros. Binalita lang niya. Hindi vlogging ang tawag dito. Laban kay Apollo Kibuloy na nagtatago until now, na wanted na nga matapos i-issue ang warrant of arrest ng korte at yung warrant of arrest din. Lahat ng sinabi niya alam na natin, Ibinalita lang niya, newscaster ka? Iba ang vlogging sa newscaster. Ng Senado. Sabi ni Hontiveros, hahanapin ka namin, kaya humarap ka kung matapang ka. Huwag kang Paulit-ulit? Paulit-ulit? Hoy, libayan! Eto, sitahin mo, paulit-ulit, tago. Dahil hindi pwedeng taguan ng mga batas at saka pananagutan. Dahil matatag, malakas umano ang testigo, ang biktima na nag-aakusa ay Kibuloy. Yan ang paniniwala ng chairman ng Committee on Women, Children's and Family Relations, Senador ng Bayan, Senador Hontiveros. Sunod na ating pag-usapan, wala ka naman pinag-uusapan Binabalita mo lang Binabasa mo lang. Anong pag-uusapan? Ang ibig sabihin ng pinag-uusapan, nagbibigay ka ng opinion mo. Binabalita mo lang yung sinasabi ng mga politiko Bakit, sir? Dahil frustrated reporter ka na ngayon? Yani B, salamat po. Hindi, gusto mo, since frustrated reporter ka na, imbitahan ka namin sa SMNI. Hindi, seryoso tong imbitasyon na to. Sabihin mo lang. Andyan po yung email ko, banatbyofficial@gmail.com. Gusto mo, imbitahan ka namin. Alam kong namimiss mo na SMNI para magkaalaman tayo, matanong ko na sa iyo ng diretso kung totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy
na nanghingi ka daw sa kanya ng limpak-limpak na salapi. According to Pastor Kibuloy, hindi ako naniniwala. Hindi ko naniniwala. Hanggang hindi ko naririnig sa bibig mo kung totoo o hindi yun. Kaya nga gusto kong tanungin sa'yo eh. Tanungin sa'yo, interviewin kita. Totoo ba yun na nanghingi ka ng limpak-limpak na salapi kay Pastor Kibuloy? Kung totoo yun, tatanong ko yun sa'yo pag in-interview ka namin dyan. Sige na ho. Pwede ho ba? Umpisa na po ang PNP na mag-imbestiga sa anti-drug operation ng Davao City under Mayor Baste Duterte matapos na kinumpirma ng PNP na mayroong 7 casualties sa Sige, kaya mo pa extend yan. 6 minutes na, 2 minuto na lang. Magbasa ka lang na magbasa, 2 minuto na lang. Aabot na sa 8 minutes. Ng pangalawang araw na operasyon sa campaign against illegal drugs. At di umano, 28 na ang kabuuan na naging biktima dyan mula noong January ng taong ito, 2024. Yung 7 na casualties or napatay ay after lang magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte. Kaya ano opinion mo? Ano opinion mo? Kaya na. Binasa mo lang eh. Nag-iimbestiga na ang PNP matapos nilang i-recall. Paulit-ulit? Kakasabi mo lang, nag-iimbestiga na. Uulitin mo na naman. Tanga ba yung mga kausap mo? Or suspindihin, tanggalin ang mga pulis dyan sa Davao. Ito ay galaw ng PNP matapos pag-utos mismo ng bagong pamunuan under General Romel Marbil. Dahil taliwas ito sa national policy ng Office of the President, PNP, Department of Interior and Local Government, na irespeto ang karapatan. Itong tinatawag mo na sabaw. Yung tipong o-order ka, dyan sa Tagaytay ng Bulalo, paglabas sa'yo, sabaw. Hindi, alam mo, naawa ko sa mga followers nito, ha. Ano pag-order nila, oh. Isang ang bulalo dyan, yung sinusupsop. Tapos pagdating sa'yo, sabaw. Tapos sasabihin sa'yo ng waiter, "Sir, may kanin naman eh. Isabaw mo na lang yung kanin." Pantao at hindi karasan ang kampanya rito. Rehabilitation, imbestigahan kung may ebidensya, kasuhan dalhin sa korte ang isapin at hindi paglabag sa karapatang pantao. Oy, konti na lang. 7 minutes na lang. 7 minutes na, 1 minuto na lang. Malapit ka na sa goal mong 8 minutes. Ito. Ang tanong, after nitong investigasyon ng PNP sa drug operation sa Davao at mayroong paglabag sa karapatang pantao, ano ang susunod? Ano ang mangyayari? Abangan. Kung yung mga gunita, sumulat sige, na. Konti na lang. 7:23. 40 seconds na lang. Matatapos na. 8 minutes ka na. Konting-konti na lang. Winarningan, sinabihan ni DILG Secretary Benhur Abalos, si Mayor Duterte tungkol sa nangyaring yan. Dahil labag sa policy ng gobyerno, national government. Pero mukhang sumagot ang mga kampo nila, ang mga Duterte na anyay hindi dapat pakialaman, parang ganon. So kaabang-abang ito. Anong bago? Anong bago dyan? Napanood na namin sa telebisyon eh. Anong bago sa sinabi mo? Frustrated reporter ka talaga. Ang isyong ito, dahil ito po ay usapin na naman ng karapatang pantao at baka naman ito ay makaabot. Ayan na, konti na lang. 10 segundo na lang, sir. 10 segundo na lang. 8 minutes ka na. Antak ng wewe. Galing mo talaga. The best ka, Mike Abe. Sa International Criminal Court, baka yung mga maging pamilyang biktima nito sa halip na mag-file ang kaso sa Pilipinas, baka sa ICC na naman. So, anong katapusan ito? Again, Duterte na naman. Ayan na, 8 minutes na. 5 seconds na lang, tapos na itong video to. Nababanggit dito dahil siya ang mayor ng Davao City.
Ayan! 8 minutes, 8 minutong walang natutunan. Hayop! Huh! Sa lagay na yan, 30 years na siyang broadcaster niyan, ha? Sabi ni Frederick, halatang tumitingin sa timer. Nung inabot ng 8 minutes, biglang pinatay. Eto, tanong ko sa inyo. Napatunayan ko sa inyo, di ba, na talagang 8-minute guy to? Ang bihira, oo. Mike Abe, eto, seryosong usapan to, ha? Gusto mo akong pabulaanan? Tara ho, mag-usap tayo. Sabayan tayong dalawa. Zoom tayo, gusto mo. O StreamYard. Gusto mo, i-live mo dyan sa'yo. Sa'yo mo i-live para kumita ka ng malaki. Subukan mo ako i-guess. Para sa'yo na yan. Enganyuin ko pa mga banateros magpakulay. Para kumita ka. Sige na. Pero magtagal tayo, ha? Pag-usapan natin ng mga tunay na mga argumento, ha? At huwag kang iiyak. Pangako mo yan sa akin, walang batuhan na mikropono, ha? Baka mamaya, bato mo yung mikropono sa akin. Sa bagay, naka-zoom lang naman tayo. Di ba? Naku po. Oh, eto mga kababayan, isang malupit na tanong. Sino sa kanila ang mas sabaw? Si Cos Jarret o si Mike Abe? O bot? Number 1, okay? Sino ang mas sabaw? Number 1, si Cos Jarret. Yun din, mahilig din magbasa yun. Number 2, si Mike Abe. O number 3, bot? Sige na, bot ha? B-O-T. Number 3, all of the above. Bot. Ha? Pambihira, oo. Mike Abe, para kang walang kinatandaan na tumanda kang paurong. Sa totoo lang, ha, Mike Abe. Hindi, alam mo, no wonder, nakukorek siya si Kibuloy. Alam niyo si Kibuloy, pag nakausap nyo, matalino yung mama eh. Honest when you talk, this is an honest opinion. Pag nakausap mo siya, malaman yung sinasabi niya. I'm not saying everything na sinasabi niya tama. Hindi yun ang punto ko, pero malaman. Ibig sabihin, may argumento. Okay? May ganong klaseng tao eh. Malaman, may argumento, pero it doesn't mean everything na sinasabi tama. Ganon din naman po ako eh. Hindi porket lahat na sinasabi ko tama na. Tao lang din ako. So ibig sabihin, ang importante dyan, may laman. May sense, ika nga. Okay? It's a little, alam mo yun, meron kang makukuha. Hindi katulad niya. Wala nang ang laman. Ampaw pa! Kaya tuloy, nabara ka ni Pastor Kibuloy. Kaya siguro napikon to. Pambihira. Pero alam mo, walang biro hanga ako kay Pastor Kibuloy. Hanga ako kay Pastor Kibuloy. Bakit? Natagalan mo ito, Pastor? Grabe yung patience mo, Hindi grabe yung patience ni Pastor Kibuloy, Kahanga-hanga. Kung ako boss nito, wala pang isang araw, sibak na sa akin to, eh. Diba?